Welcome to our first talk this week naman. And we're so happy kasi one of your classmates na recently nakapasa ng nag-share and flex is with us today to share with them a story for the past few months siguro of his best preparation. And definitely can hear some best practices from him na pwede natin gamitin in our own journeys. So, of course, now I'm joined today by Sir Jan, ang ating talk host starting tomorrow. So we're happy today kasi I get to see Sir Armstrong. You're here mo. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. How are you? I mean, how's everything after, passing the NCLEX? Balik trabaho na po ulit, sir. Medyo na-bored kasi nga nasanay ako sa oras na nagre-review gano'n. Ngayon, ang dami kong oras ngayon na para sa sarili ko naman, para din sa family ko and sa work ko kasi may mga time din talaga akong may sacrifice eh. So ngayon, pinipressure ko lang yung bawat oras ngayon na nare-receive ko, yung mga available time ko and see to it na kahit papaano is productive pa rin. Meron ka bang parang adjustment kasi parang like, syempre, very rigid kung yung daily routine mo kasi syempre working and reviewing tapos, yun nga, nag-aaral ka tapos nung nakapasa ka na, biglang nawala yung, it's like yung bulk of your daily routine is nawala, no? Kasi syempre, Mm. daming oras yung ginugugol mo sa ang class per day. Yes po, sir. Ganun po yung nangyari sa akin ngayon. Pero Hindi mo na, anyway, kahit ganun po yung nangyari, no, see to it pa rin na kahit nagre-review pa rin ako, kasi may mga mm, lang naman yung review, yung naipasa yung kundi yung quality din ng care na maibibigay ko sa mga patient ko ngayon, sir. it's one of the things na for the curiosity of everyone. No? Kasi minsan, may mga students kami niya na after na pumasa ng exam is nakikisuyo na kung pwede mag-stay daw muna sila kahit patapos ang cycle kasi medyo ayaw nila masyado ma-separate yung sa routine and of course I mean they still want to continue of course yung lessons kasi syempre they look at the lessons as a valuable tool doon sa actual transition nila sa mga future employments naman. And anyway, sige Sir Armstrong, if you can introduce yourself muna, anything personal, professional you can share to your classmates naman. Good evening kung dito sa Pilipinas and good morning kung umaga man po sa inyong lahat. My name is Armstrong Guillermo. Kapapasok ko lang, I took the exam December 29, 2023. So this is my second time na mag-take. 2021, trinay kong mag-exam noon pero hindi pinalad. December din ng 2021. Then yun, nagkaroon ng depression that time na hindi ako pumasa. Before kasi ako mag-exam na opera ako, nag-stay ako sa hospital for I think 2 to 3 months. Then nag-physical therapy ako for almost 6 months. Then after ng therapy ko nun, doon ako nag-exam. Kaya medyo, siguro God's will din na hindi muna niya ako pinasan. No? Nagkaroon kasi ako ng MRSA sa kamay ko. So kailangan nilang i-opera. 11 times ako na-opera yung sa kamay ko. Puputulin na nila nun eh. Puputulin na nila yung kamay ko. Pero tinry ko pa rin mag-exam. So, I'm in pain during that time. Hindi ko ma-open yung kamay ko. Then, after that, nung nag-exam ako, hindi pinalad. So, na-depress ako nang na-depress. Sabi ko, ayoko na. Kaya, tumagal yung time na hindi ako nag-exam. So, pag nakakarinig lang ako ng NCLEX, nun pinipilit ako ng family ko, ayoko na, sabi ko. Baka siguro ito na yung way, ito na siguro yung sign na pang dito talaga ako. By the way, I'm working at a rehab facility. Drug rehab po siya for the mga chemical substance abuse. So, dito po ako nag-work ngayon. Ngayon, naka-stay in ako. Makikita niyo, nasa loob pa rin ako ng rehab. 24/7 na nag-work. Anyways, hindi ko makalimutan yung sinabi nung anak ko na please don't give up on us, daddy, sabi niya sa akin ng anak ko. So, sige, sabi ko, wala naman sigurong masama kung i-try ko ulit. So, yun, nag-try ulit ako na mag-exam. Very fulfilling, hindi siya madali, pero worth it naman. Lahat ng hirap, syempre nag-work ako, kailangan kong i-divide lahat ng time ko eh. Parang yan, yung ginawa ko kasi hindi ko pwedeng pabayaan yung isang part parang yung pie na merong part sa family, merong time sa review, merong time sa work, merong time sa Panginoon. So, yun yung ginawa ko. Pero, worth it naman. Worth it talaga. Anyways, hindi naman ako religyoso, no?
Pero I believe that there is a power greater than myself na tumulong sa akin during that exam. And until now, naniniwala pa rin ako. Ako, di ako makapaniwala na pumasa din ako talaga ng NCLEX. Pero siguro, the guided ako ni higher power. I'm also recovering. I'm recovering din. Kaya naiintindihan ko yung mga pasyente ko. Actually, ayaw nila akong umalis. Sabi ng doktor sa akin is, paano yan? Hindi ko alam kung masaya ako, malungkot na nakapasa ka. Sabi nila sa akin. Kasi nga, naiintindihan ko yung situation nila. Alam ko yung pinagdadaanan nila. Dito rin kasi ako dito sa center na to, dito sa pinag-i-stayan ko ngayon. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako naging nurse eh. Basta from aeronautical engineering, yun yung kinuha ko nung mag-college ako. Then maraming school akong napunta. Then after that, napunta ako sa rehab. That was year 2002. So year 2002, nag-rehab ako. So nung nag-rehab ako, wala akong tinapos. Wala akong course, wala akong may pagyayabang sa sarili ko para panay-umpisa ako. Then sabi ng doktor dito namin ngayon is mag-aral ka. So nag-aral ako ng nursing. During my rehab, nagre-rehab ako, nag-aaral ako, and I stayed sa rehab for 5 years. And after that, nung nakapasa na ako ng board exam ko sa local, umuwi na ako sa probinsya para magtrabaho. Then, nung nagtrabaho ako, na-relapse ako. I've been to relapse. Bumalik ako sa dati. Ito yung kwento ko sa pagiging nurse ko ngayon. Bakit ako nandito pa rin sa rehab. So, nung 2015, nag-rehab ulit ako. Nag-start ulit ako sa day 1. Nang natapos ko yung rehab ko ng 2 years, 2 years akong nag-rehab eh. Yung natapos ko yung program ko nun, kailangan ng DOH ng nurse nila for accreditation. So nag-volunteer ako dito as a nurse, staff nurse. Dami naman akong natutunan. Then after that, ewan ko, parang blessing sa akin itong recovery ko. No? Twice akong naging tao sa tingin ko na twice akong binahon ng rehab. Yun, I tried to study hard para makapasa. Kasi para sa akin, hindi lang para sa akin yung makapasa ng NCLEX eh. Para alam ko may mga nakatingin din sa akin ng mga pasyente namin ngayon na tinitingalan nila na recovery is possible. Na pwedeng makabangon, pwedeng maiangat yung sarili. So, may pag-asa. Masaya ako. Hindi ako nahihiya na i-share ngayon whatever kung saan man ako napunta. And I know na those struggles is meron din mabe-benefit na yung kanina, yung mga nakikita nyo na dito sa paligid ko kanina, sila din yung tumutulong sa akin. Nakikita nila ako bilang kuya nila. So, hindi lang ako yung naging masaya nung nakapasa ako. Alam ko marami kaming pasyente dito na nabuhayan din ng loob. Thank you so much. And papasalamat ako din talaga na nandito din yung IPAS, no? Lalong-lalo na yung mga staff ng IPAS. Nung bumagsak ako, talagang kinausap ko si Ma'am Rosana, si Sir Jay. Sabi ko sa kanila nun, Sir, ano to? Itong kamay ko. As in, sinend ko sa kanila yung kamay ko. Kaya pa, sabi nila. Actually, mababa yung self-esteem ko eh. Mahina akong tao pero natutuwa ako may mga taong katulad nyo. Yung coach ko, si Ma'am Robbins, sabi niya sa akin. Actually, nung nag-exam ako, 85 nag-shutdown yung computer. Nag-blackout siya nun. Sabi ko, ma'am, baka hindi na po ako pumasa, natatakot na ako, sabi. So, sabi niya sa akin, talagang ininilift niya yung maraming salamat sa mga support niyo, especially sa mga staff ko natin. Marami akong natutunan sa lectures. Actually, ginagamit ko din dito eh. Maswerte lang siguro din ako. Din alam ko na wala sa talino eh, wala sa yan eh, kundi paghihirapan talaga eh. Lahat naman tayo rational being. So, naniniwala ako meron. Walang sinasabi na kahit ilang beses man na dumapa, ang importante is babangon, lalaban. Sa akin kasi, dami kong pagsubok na dumating sa akin eh. Pero I tried na bumangon. Hanggang ngayon, I have a lot of character defects.
naniniwala ako marami pa rin akong dapat baguhin sa buhay ko. Pero through helping other people, kung mapalad man ako na mapunta sa ibang bansa, and it's very good. Hindi lang siguro dito sa Pilipinas i-share yung ano ko, natutunan ko, yung learning experience ko, kundi sa ibang tao din. Pero secondary na lang din siguro yung money matters na tinatawag nila. Kasi God will provide eh. Hindi ko nga alam kung saan ko kumuha ng pang-review, mga pang-process ng ano ko, basta dumarating na lang. Tuloy-tuloy pa rin. Alam ko marami pang gagastusin eh. So, visa screening and everything. Isa sa mga gusto kong i-share din is yung, I'm not a religious person, no? Pero gusto ko lang i-share na bago ako nag-exam, nagdasal ako na sana bigyan niyo ako ng, hindi ako pahirapan during exam. Sa elevator pa lang, pagdating ko sa elevator, no, 'di ba maraming babae na nakapila doon. O pinauna ko sila yung pagpasok sa elevator, no, papaakyat doon sa ano no, sa exam area. Nung pagbukas ng elevator, number 2 na ako kasi nasa harap, nasa likod sana ako pagpasok eh, pero pag nasarahan na, nandun na. Then during my exam, yung unang case presentation ko, ang topic is alcohol withdrawal syndrome. So I'm very blessed, sabi ko, uy, kakainin ko na to. Kasi nga, nagtatrabaho ako sa drug rehab. Araw-araw akong nakakita ng nagwi-withdrawal, mga patient ko. Lagi akong nag-a-assist about withdrawal syndrome. Yun, basta ramdam na ramdam ko nun eh. Na kailangan din talaga na ano, may power greater than yourself ng pagkakapitan. I don't know if that is a fear, panglaban ko sa fear ko. Kaya kumakapit ako sa isang higher power, no? Pero yun yung paniniwala ko. Nag-set ako ng standard sa sarili ko na baguhin ko yung buhay ko, ayusin ko yung pagre-review ko, lumaban ako ng parehas. Hindi ako dapat tumira ng drugs para lang gising sa ganitong oras. 'Di ba? Kasi hanggang ano tayo eh, hanggang minsan alas 2, alauna, ganun yung exam. Pero I need to be sober. Talagang masabi ko na sa sarili ko. Wala naman akong kakompetensya, no? Wala naman akong kalaban. Kalaban ko lang talaga yung emosyon ko and kung paano ko i-atake yung mga exam. So, yung mga intellectual juices na ipapasa ng mga instructors natin, it's very helpful. So thank you for sharing, no, Mr. Armstrong. Kaya siguro po yan yung pangalan ninyo, Armstrong. Talagang ang tatag yung klase na tao. I also appreciate po yung pag-share nyo. Medyo, alam ko it's a bit personal, pero alam ko rin po, gusto nyo i-share to sa mga co-fellow nurses natin na possible na nag-undergo rin po ng same situation. And I also admire yung support system nyo po. Hindi lang meron sa family eh, meron din po sa colleague. And I also understand na na-experience po natin yung low self-esteem, lalo na po pag may nag-undergo tayo ng challenges sa buhay natin. Question ko po, sir, paano niyo po nalilift up yung sarili? Ano po yung mga ginagawa? Reality check sa akin eh. Number 1, reality check. My greatest ambition in my life is to make my family happy. Sa anong paraan? I think, number 1, syempre yung stability ng buhay. Dito sa Pilipinas, mahirap eh. Kailangan ko talagang makipagsapalaran. Kahit sumubay ka dito ng parehas, mahihirapan talaga. Kaya kailangan ko talaga ding mga ibang bansa. Number 2, ayoko na yung if trap. Mahirap yung if trap sa akin. Katulad na ng pagre-review ko, yung study habits ko. Yung if trap na sinasabi, matanda na ako eh. Hindi na yung katulad before. Walang nagpro-provide sa akin. I provide for my own yung pang-review ko. Minsan, nagde-daydreaming ako. Ano kaya kung ito yung mga if trap ko, yung mga fantasy ko is, paano kaya pag yung habang nagre-review ako, may pagkain ako dyan, meron akong Starbucks dyan, meron akong na aircon, tapos nakatayo, walang magdi-disturb sa akin. Ito yung mga if trap, no? Pero kailangan kong tanggalin yun eh. Hindi naman, I need to stupid reality. Kung ano man yung kaya ko, ano man yung meron ako, I should be content. Makontento ko kung ano yun. Actually, mayroon pa yung mga times na habang nagre-review ako, may mangungulit sa akin. May times nun na may nag-suicide. Nag-suicide, paano naman ako kayo makakapag-concentrate nito? Diba, during habang nagre-review ako, ganito yung mangyayari. After 15 minutes, may sumunod, ganun. Talagang, wow, ano ba tong mga pagsubok na to na dumarating sa akin. Kaya ginagawa ko, one day at a time.
Hindi lang 1 day at a time, 1 minute at a time. Kung kailangan kong makapag-absorb ng other information, kailangan kong yun, talagang sinasagad ko yung sarili ko. Kasi alam ko yung oras ko hindi sa akin. Kaya yung if trap na yun, mga if trap, kailangan ko talaga yung reality check na kung ano man talaga yung available resources ko, ano man yung talagang para sa akin. Papasalamat ako na nakukontento ako kung anong meron ako. So, dun ako nagsusurvive, sir. Kailangan din talaga reality check. Tama naman din po yun. Sir, na-mention niyo po kanina, no? Nung December 2021 po, nag-fail po kayo sa first NCLEX ninyo. Then, second attempt po kayo, doon po kayo pumasa. Meron po ba kayong study habits before na binago ninyo nung time na nakapasa na kayo na exam? Na-hospital kasi ako noon, yung during Yes may po. investigation review ako, nasa hospital ako. Ang nag-concentrate ako sa therapy ko. Hindi ko may galaw yung kamay ko noon. So, Between nangyari, December 21 yun, sir, no? To 2022. December 21. So, yung December year 2021, doon ako nag-exam ng first. Pero before ako mag-exam, na-opera po muna ako. So, nagpapagaling pa lang po ako noon. Ang rini-review ko, tinatry kong mag-review pero hindi ako makapag-concentrate. Wala talaga. Nadidepress pa ako sa kamay ko kasi baka sabi nila puputulin nila nun. Pero na-survive ko yan. Hanggang ngayon, very ano pa rin yung kamay ko. Yun din yung isang challenges sa akin ngayon. If ako makapasa, makakapagtrabaho pa ba ako doon? Open pa ba yung sa kanila yung may disability? Something like that. Pero tingnan natin. Iba yung plano ng tao, iba din yung plano ng Diyos. Which Ang board of important, nursing po kayo, sir? Sir Armstrong? Illinois. Illinois po. Ako naman po sa under New York, NCLEX. Share ko lang din po yung naging experience ko rin noon, no? Parang meron din akong self-doubt kahit na parang hindi ko alam kung ipupush through ko pa yung exam eh. So siguro sa mga students na nanonood din ngayon, no, meron tayong parang first hand kung itutuloy ko ba to, tong exam na to. May purpose ba ako para ituloy ko tong exam na to, di ba? Pero as time goes by, nagkakaroon tayo ng purpose in life. Kung para sa atin, para sa atin. And I also believe, sir, sa mga pasyente ninyo, sila rin yung nagbibigay ng purpose kung bakit nyo kinokontinue ito. Itong NCLEX na to. Di ba? Sino pa yung coach natin, Kasi sir? Si Ma'am Jamie, no? si Ma'am Robbins po, Ma'am Jamie. Inalalayan talaga ako ni Ma'am magmula ng umpisa. Tapos nung dun sa review, para sa akin, sir, speaking for myself, para sa akin, malaking tulong talaga. Kasi nung una, hindi ako nag-coach, wala akong, basta nakinig man lang ako, ganun. Kailangan din talaga ng dedication. So, trinay ko una, tinapos ko yung mga lessons natin, mga topics. Ako yung replay sa akin, hindi ako nag-online. Kasi talagang hindi ko kaya mag-online. Kung nag-online ka, may gagalaw, masakit yung paa ko, something like this. Kaya hindi ako makapag-concentrate, kaya minsan 2 oras ko, iguguhol yung oras ko, 3 oras, basta kung ano yung available time ko. Hindi ko rin pwedeng pabayaan yung health ko, hindi ko rin pabayaan yung recovery ko, kasi pag gumuhang isa, guguho lahat eh. Kailangan nasa balance lagi. So yun yung sinasabi ko, yung if trap, hindi naman pwedeng iguguhol ko lahat dito. Sarap sana pag ganito, wala akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak, if ever na ganun. Kailangan din nila ng atensyon. Na time management talaga. So, During your course of review, no, Mr. Armstrong, ano po yung mga ginamit ninyong material? nag-view ako. Tapos itong iPass po natin. Yun po yung ginamit ko. Paulit-ulit ko pong yung iPass yung videos. Kung may mga hindi ako maintindihan, yun, tinatry ko ulit intindihin. Tapos nag-view ako for 2 months. Iyon, malaking tulong din yung viewers kasi doon ko may apply kung ano yung Then sinunod ko lang yung yung payo ng coach ko. Sabi niya na try mong mag-exam ng anong tawag doon, parang battery test sa atin. Nasa iPass yun, nasa So, trinay ko lahat. Nung una talagang nadi-disappoint ko kasi ang baba ng mga score ko. Lalo sa UL. Tapos sabi niya, yung reading nila na unfit ka, gano'n. Hindi pa. Pero trinay ko habang tumatagal, tumataas naman. Currently, no, we also have some students who are taking their QBanks, Archers, or UWorld, pero it doesn't matter what your score is. Parang ginigauge ka lang naman kung nasaan ka. But the important thing is the rationale.
You always have to read and understand the rationale. Kasi doon mo maiintindihan yung question kung bakit mali ka sa ganitong answer. Ngayon alam ko na kung bakit. Mm. Bakit ito pala yung tamang sagot. Sir, may I ask, sorry, hindi niyo po nabanggit. Anong cycle po kayo ulit? Hindi ko alam kung anong cycle ako sir eh. Ang ano ko kasi basta lang ako. Sabi nung iba, basta sa akin nung una, ang alam ko lang 2021 ako nun eh. Pero ngayon, hindi ko alam basta kung ano-ano siya eh. Concentrate talaga ako ng ano, ang importante may mga intellectual juices na naririnig ko. Hindi na kasi ako nag-online nun. Hindi na ako I'm so sorry nag-live. Like example, ngayong araw na to tatapusin ko yung respiratory. Nag-concentrate ako sa respiratory. After that, kung then mag-exam ulit ako ng mga pang-respiratory. Yun po yung ginawa ko. And how long was your study process? Yung IPAS ko, inabot ako ng 4 months. Tapos yung UWorld ko, 2 months. Pero pinagsasabay ko na nung UWorld ko nun, habang nag-IPAS ako. So, Nung nag-print ako ng 2 months na IPAS. Then, hindi talaga binabalik-balikan ko talaga yung IPAS. Kung 2 beses kong naulit yun, baka 2 beses kong naulit lahat para maganda rin yung preparation nyo, sir, no? 4 months of study review. At the same time, may QBanks ka na rin. During my time, I was studying for 8 months with QBanks. Alam ko, medyo matagal siya. It doesn't matter naman kung gaano ka katagal nag-aaral. As long as naiintindihan mo yung study, yung lectures. And napakagaling talaga ng lectures natin. Parang bumalik ako nung college days. Parang binalik na nila sa akin lahat ng mga information na kailangan ko. May mga subjects po ba kayo na nahirapan kayo? Ano po yon at paano nyo po siya na-overcome? Ayoko ng yung pharma eh. Nahihirap ako sa pharma. Ano na lang, yung sa pharma, at least meron akong, kung yung like example, kada topic mo, sinusulat ko yung mga gamot. Then itinatry kung ano man yung pwedeng lalabas na question, yun yung tinatatak ko sa mind ko para sa akin. Pharma talaga ang hirap ko, pati nung college ako, nahihirapan ako sa pharma. I think every one of us is experiencing the same thing. No? Medyo nahihirapan din tayo sa pharmacology. Pero minsan sinasabi nila, you don't have to memorize, you have to understand. Kahit yung points lang na ano yung mga medication for cardio, ano yung mga medication for endocrine, parang ganun po. Tapos, ang ginagawa niyo po para mas ma-retain siya sa isip niyo po is to write. Oo, sinusulat ko po. Sinusulat niyo po. Tapos may experience din po ba kayo sa computation na nalilito rin kayo? Sobra sir, mahina ako sa sabi ko natutuwa ako walang math na lumabas, walang computation. Marami nga lang ang lumabas sa akin maraming select all that apply. Sinunod ko lang si ma'am na kung ano yung sa tingin mong tama, yun lang yung ilagay mo, sabi sa akin. So yun, binibilang ko din. Ewan ko kung paranoid lang ako, 3 kung yung sa isang, di ba 1 to 5 yun, 8. Kung 5 question yun, 3 yung dinalagay ko. Kung hindi ko sigurado. Tapos, pero meron din talaga na may mga questions din na 2 lang. Pero basta yung sigurado ko, ilalagay ko talaga. Yung nagda-doubt na ako, hindi ko na try. Ano po naramdaman nyo, sir, before your exam, during and after your exam? Ano po yung difference? Kasama talaga sa buhay yung anxiety. Anxiety talaga, anxiety level. Pero sabi ko, kung magpapatalo ako dito sa anxiety ko, baka may hirapan lang ako. Enjoy ko lang bawat moment. Sabi ko, bahala na. If ever nadadapa ulit ako, sanay naman akong dumapa eh. Kailangan ko lang talagang bumangon ulit. So, ang dami rin po nating natutunan dito sa story ni Sir Armstrong. Bilib na bilib po ako sa inyo sa mga nangyari po sa buhay ninyo. Especially during nag-undergo po kayo ng rehab. Nagawa niyo po talaga siya ng paraan. At hindi niyo pinabayaan yung sarili niyo. Binigyan niyo ng purpose yung sarili niyo. You're not doing this just for yourself. I know you're doing this for your family to give them a better future. And I believe also this experience also will have an impact to our fellow nurses. And I appreciate you sharing, sir, your personal experiences also. Sir Mark? I like to somehow capitalize doon sa narrative ni Sir Armstrong about yun nga. I mean, it's a really interesting situation kasi we have someone na second courser tapos na rehab and then doon na rin siya mismo talaga nag-work sa rehab facility kung meron siya, no? So, nung nag-exam is like
I think I remember yung case ni Sir Armstrong na I think either si Coach Jay ni si Sir Jay nagkwento sa akin noon, no? About yun nga, of a student na nagkaroon ng konting serious health concerns before mag-exam. I think I remember na. Nga, para nakita ko yung photo na yun, sir, na sinad mo sa kanila before tapos na-inform sa akin. So, with those things, especially yung pagka-fail mo noong 2021 yata, I mean, how did you reconcile yung mga bagay-bagay na yun? I mean, how did you pick up yourself, no? Doon sa moment na yun, I mean, just can imagine yung both physical and yung emotional agony na iniinda mo nung time na yun. Tapos, yun lang. Sabi mo, it's like, you're having difficulties using your hand kasi nagka-MRSA ka. Diba? So, how did you reconcile yung mga bagay-bagay and that led you to a decision na, okay, I think I have to move on and start na ulit ng review? One day at a time, sir. One day at a time talaga. Kailangan talagang bumangon, eh. Hindi lang para sa sarili ko eh. Nagulat na lang ako talaga yung sinabi ng anak ko na huwag kang bibitaw sa amin. Diba? Pag bumitaw ako, wala na eh. Wala na akong talagang pupuntahan. Sanay na ako ayoko nang nasa baba, nakakapagod. Pero ngayon, I need na kailangan ko talagang may matapos talaga din. Kapit lang talaga, sir. Lumilipas din talaga. Ngayong araw na to, malungkot ako. Ngayong araw na to, medyo bored ako. Pero alam ko, lilipas din yung pakiramdam na yun. So yun, hanggang nakuha ko yung loob ko. Maraming salamat talaga din. May mga tao din tumulong sa akin. Hindi ako pwedeng magpakita ng hindi ako magpakita ng kahinaan eh. Una, sa mga pasyente ko, kailangan nila na, sino maniniwala sa akin pag ganun? Pangalawa, yung mga anak ko, I need to be strong para sa kanila. And siyempre, number one, sa sarili ko. Ang kakompetensyo ko lang talaga sarili ko eh. I know they love me. Alam kong mahal ako ng pamilya ko. Alam kong mahal ako ng mga taong nasa paligid ko. Pero ang makakatulong din talaga sa sarili ko is ako. So, siguro benefit ko yun. Benefits ko na lahat yun. Blessing sa akin lahat yun na maraming nagmamahal sa akin at maraming nagtitiwala. Kasi before, walang nagtitiwala eh. So, kailangan ko magtiwala sa sarili ko na kaya ko. I don't know kung pangit ito or negative man yun. Pero kinuha ko sa positibo na lilipas din lahat. Walang masaya kung walang lungkot eh. So, yun yung I remember no, yung sinasabi nila na tipong you really cannot appreciate light daw if you have not experienced darkness. You will find value or like ma-appreciate mo yung liwanag kung hindi mo rin napagdaanan yung madilim. Like parang yung light at the end of the tunnel, di ba? Hindi mo ma-appreciate yung gano'n eh kung hindi mo napagdaanan yan. Siguro it's really one of the siguro parang major takeaway natin with the narrative ng Sir Guillermo kasi it's like a classic example of those, he really appreciates light nga at the end of the tunnel kasi he's been through the tunnel for the longest time. I think yung resilience with those things is that really helped him a lot dito sa journey. I just can't imagine kasi ako kasi no fun fact lang, no? Ang baba-baba kasi ng pain tolerance ko. Kaya siguro naman ako sa tatay ko na basta konting lang is like yun, basta ang baba ng pain tolerance mo talaga. So I just can't imagine kung baga yung experience na you have that MRSA, no? Like days before exam mo, siguro ako noon, I don't know, naglupasay na ako sa sakit. But then again, i-push to na mag-exam ka nun kasi you really value na okay, that exam is really important, no? And nakakatawa kasi sinabi ko kanina Sir Armstrong na nung pumasa ka, sabi mo is parang yung mga kasama dyan sa rehab ninyo is like parang natuwa sila para sa kuya nila. So imagine that short moment na yon that you have given to them, di ba? Kasi for sure, no, people in the rehab are syempre struggling yan, no, like experiencing some emotional challenges, yun nga, malungkot, mga ganyan. But ang ganda siguro ng moment na yun na kahit saglit lang, is lahat kayo is naging masaya ng sabay-sabay. So for sure, that really somehow may indirect impact yun doon sa kung ano man takbo ng utak nila noong mga panahon na yun. No? Sabi mo kanina, like you were talking about people who are unliving themselves. I won't use the term basta yung medical term, but unliving na lang. I mean, siguro malay natin, di ba? There are some who were thinking of unleaving themselves that day, pero nung pumasa ka, it's like, ay hindi. Kasi may something good that happened, no? So there's really one thing na I always encourage our students na once you pass this exam, it's like you should also share yung ganito klase moments kasi that will somehow have an indirect impact sa tao.
na maganda, na masaya. So, grabe na. I don't know, parang I'm having goosebumps earlier no, while listening to this. These are extraordinary stories na very rare natin napapakinggan. And we're really happy that andito si Sir Armstrong who is publicly sharing yung story niya kasi it is really for sure. No, marami matututunan dito yung mga makikinig at mga nakikinig at mga nanonood at mga manonood pa. No? And Sir Guillermo, if you're going to look back doon sa whole journey mo no, sa context ng NCLEX struggles mo, tapos yun nga, yung mga nangyayari sa workplace, sa personal and professional. So, if you're going to reflect on those moments na yun, no, from 2001 to 2023, what are your parang mga major takeaways? Para sa akin, ito talaga yung buhay. Ito talaga yung buhay. Kung talagang may gusto kang gawin, may gusto kang kunin, talagang paghirapan mo, hindi naman easy does it. Talaga one day at a time. Paghirapan mo, pag-iipunan mo talaga yan. Kung hindi naman ibig sabihin na lilinisan nila lahat ng daan mo para magkaroon ganito, hindi. Ikaw mismo, sa sarili ko mismo, ako mismo yung maglilinis ng daan ko. Hindi yung ibang tao para dumaan ako. Ganito talaga yung buhay. This is the reality. Kailangan mong accept the things. Accept the things din that yung kung hindi mo kayang baguhin, tanggapin natin. Nasa pagtanggap, yun yung talagang natutunan ko. Kung bumagsak ako, sige tanggapin ko. Ako yung gumawa nun eh. Ako yung nag-exam eh. Hindi naman ibang tao yung nag-exam para sa akin. So kung ayun yun yung result, I need to accept it. Kung may mababago man ako, so na ikagaganda ng buhay ko, ikagaganda ng pagkatao ko, so I will cannot change it. So, it's a choice. It's a choice. Walang nag-push sa akin na walang nag-push sa akin na mag-on yung computer, walang nag-push sa akin na mag-isaksak sa akin. It's not. It's all nasa iyo lahat. It's all your decision. Maaaring nakulong ka sa isang bagay, pero may magagawa ka doon. Maaaring nakulong ka sa sarili mo, ikaw din yung makakapagpalayo sa sarili mo. Just like reviewing. Kung yung bumagsak ka man, ang importante doon, it's not how many times that you fall. Ang importante doon is yung babangon ka. At tanggapin kung ano man yung results. And that is reality. There is no if traps. Mga if traps na yan, kakainin ka talaga ng buhay. Thank you, sir, dun sa question niyo po. Pati ako na-inspired dito sa no? It's like I'm talking to a counselor. And parang it's like parang bumabalik ako parang sa coaching na ako yung kino-coach. I mean, I really kumbaga naman ko yung mga sinasabi ni Sir Armstrong kanina. Kasi that's really true. Yung process kasi of reviewing for the NCLEX, no, I always keep saying this, and this is a form of adult learning. You decide. Adult tayo eh. Hindi yung NCLEX kasi natin, hindi ito pang kindergarten. This is adult learning. And isa talaga sa pinakakalaban natin when we do adult learning is yung sarili natin. There's procrastination. Kasi ang dali din mo procrastinate kasi wala ka namang, you're not accountable to someone. O kumbaga hindi tayo kindergarten eh, mayroong teacher na magbabantay sa inyo. Diba? Atin kasi is like we are accountable to ourselves. And at some point, ang dali-daling, ang baba ng self-accountability minsan kasi nga, pag adult tayo, di ba, we can make a lot of excuses. No? Like, kasi I'm busy sa work, like, marami akong ginagawa pa, like, bawa, nag-alaga ng whatever, ng anak, and mga ganun. No? But, tama yung sinasabi ni Sir Armstrong that, wala, ikaw mag-decide doon. Kumbaga sabi nga nila, kumbaga you design your own fate. Hindi mo pwedeng sisihin kasi iba doon kung paano bumagsak. Kasi nga, at the end of the day, ikaw yung sasagot sa computer. Ikaw yung pipili ng choice doon sa example. Yeah. So, I just really appreciate and like yung ganong ka high level of maturity ni Sir Armstrong pagdating sa mga bagay-bagay. Kasi it really takes a lot of survivors before he can somehow narrate those kind of things. No? And when we see him, there's really value to what he says. Kasi nga, he's living proof. No? He's living proof na nangyari talaga yung mga ganun. But siguro sir, I mean, I'm curious ako dun sa like the mere fact kasi today na there are some sensitivities dito sa personal circumstances mo.
tapos hindi ka lang nag-attend ng Hope Talk, you also want this to be broadcasted sa Facebook, no, despite the mga sensitivities na yun. So why do you have that courage na to tell this story na meron ka naman? I want to carry the message, sir. I want to carry the message. It is a part of my program din. Carry the message to those who people na nagsasuffer din ngayon. Not only for the NCLEX, sir, but maraming type of addiction. Maraming type of addiction. Hindi lang drugs, hindi lang abuse, and even simpleng bagay na pag-uugali about behaviors. Yun yung gusto kong yan, sir. Yung kung bakit ako, iniisip ko, okay, can I, may anonymity? Kailangan ko bang i-reveal? Habang nakakapag-carry the message ko, hindi naman yung mga taong nakikinig yung natutulungan ko, sir. Kundi natutulungan ko yung sarili ko. Habang kinikwento ko tong mga messages ko, habang magamit din nila sa totoong buhay, not only for the NCLEX, but in their own life. So sana nga din pinipray ko na sana meron din akong impact sa kanila, sa mga taong nahihirapan din sa pagre-review, kung may nadidepress man. Kasi maraming klaseng addiction, hindi lang drugs. Sa ugali, diba? Yung pagsisinungaling natin, yung pahihirapan natin yung sarili natin, yung mga chaos na nararamdaman natin sa paligid natin. Pwede tayong anybody. There's no over-educated na sinasabi nila. So, I just want to carry the message, sir. I mean, yung word na chaos, no, ngayon ko lang ulit narinig yan from someone. And when you say chaos, no, talaga, it's really, ang lalim nun, no? There are a lot of, it's like a multifaceted circumstance, yung sinasabi ko na chaos na yan. And it's really, at some point, it's so hard to navigate, of course, all the chaos that you were able to experience, no, dito sa NCLEX. No? Kasi NCLEX at some point, preparation for the NCLEX at some point is chaotic. You have to juggle work. Masyado akong sir, madrama. No. I mean, a lot of learnings yung pwede mo makuha on this kind of things, no? Kasi nga, there should be someone who has to say these things. Kumbaga, kailangan itong marinig ng ibang classmates mo. Yung mga ganito. Kasi it's also one way for them to learn and realize things, no? Yung mga bagay-bagay so that they can also appreciate yung mga bagay-bagay na yan. Kasi nga, kung wala magsasabi ng mga ganito, wala magdadrama, kumbaga, hindi nila ma-appreciate yan. Yung mga drama sa buhay, minsan kasi necessary yan for us to learn. So, at ito Sir Armstrong, how did the review program help you dito sa whole journey mo naman? Ano yung mga feeling mo, yung mga tipong specific areas ng program that you think really help you sa pagkapasa ng exam mo? Lahat, sir, kompleto eh. Sa staff na lang, sir, kompleto na tayo eh. If you are sad, punta ka kay Sir Tin. Di ba? If you want to love life, punta ka kay Ma'am Rosana. If you want talaga na seryosohan, kay Sir Joe. Lahat kompleto, sir. I'm just joking. Talagang kompleto, sir. Package talaga yung iPass. Even yung pag-assist sa akin doon sa mga papers ko, sabi ko nga doon sa iPass admin po natin is kahit ngayon is baka pwedeng kayo pa rin yung maghahawak ng papel ko, and until now hindi pa rin pa ako bumibitaw. So pati hanggang matapos, sir, hanggang if ever na makapunta ako, kasi I know nandyan na kompleto na, sir. Wala ka nang hanapin. Hindi ko sinasabi to para pero ito yung nararamdaman ko. Natutuwa ako at saka may iPass, no? May iPass. Kasi kung nung bumagsak ako, kung ayaw ko yung iPass, hindi na ako bumalik. Pero bumalik ako eh. After 2 years, bumalik ako. Binalikan ko yung iPass kasi alam ko na matutulungan ako. Nakikita ko naman yun. Ito yung proof na yung sinasabi nila, ito na. Hindi mo na kailangan mag-doubt. I know it's true. So, yun, sir. Nice naman, no? Yung sabi mo is like kung feeling mo hindi ka matutulungan na siya, ka babalik, no? And so, we're so happy that you stayed, diba, despite doon sa mga nangyari. And I think it's really yan yung palagi sinasabi naman, whenever the passers, no, yung mapapasa na sa NCLEX does, thank you po sa iPass, mga ganyan, we give the thank you back to them kasi we always say that we are always thankful for the trust that the students are giving us. Kasi hindi naman namin kayo matutulungan or like we will not have the opportunity to do what we do if you didn't trust us in the first place. Parang ganun. So,
pinabalik namin yun, yung gratitude na yun. Kasi at the end of the day kasi, kumbaga, yung training kumbaga na nakuha ninyo from media program or like yung mga bagay-bagay na pinaprovide ni IPA sa inyo, parang it's just like 5% of the whole equation kumbaga ng pagkapasa niyo sa exam. Kasi at the end of the day, no, regardless of how sophisticated the program is or like no matter how rich kumbaga yung mga lessons na binibigay sa inyo, if the student itself doesn't know how to apply, wala din. Wala din. So, sabi mo kanina Sir Armstrong, it's like whatever happens dun sa sa buhay mo is ikaw kasi may you decide. It's the same philosophy that I have. I'm not really fond of pointing the fingers to other people kung anong kamalasan meron ako no, sa buhay ko. Kasi at the end of the day, you make your own choices. It's one of the things that human beings have. Hindi matatanggal ng iba yung choice, yung freedom to choose. So, yun pa lang sa pagpili mo ng sagot mo sa NCLEX mo, ikaw pipili doon. Saan nga ba? Sa pipiliin mo doon. Di ba? Kasi that is a product of the decision process making ito na yung ginagawa mo naman. So, wow, I'm just really happy to have this conversation today. Dami ko natutunan. Dami kong takeaways dito, especially doon sa mga real life struggles ng mga estudyante natin. Kasi in every passer, kasi there's always an interesting story behind. Hindi siya yung tipo, okay, pumasa, hindi. Maraming struggle yun. And if you're going to really look back doon sa doon sa mga journeys ng mga passers natin, I don't know. It's one of the common thing no na meron is pag malapit na mag-exam may ganap, may nangyari na na sobrang seryoso, no? Like halimbawa yung last time si Kent yung na-interview natin, days before siya mag-actual exam, na ICU yung nanay. Like, there are some na, basta, ang dami, no? Ang dami. But it's really how you emerge from that, circumstances na yun, no? And nakaka-refresh din ng perspective yung mga ganyung bagay-bagay. Ikaw, Sir Chan, what are your thoughts on what we are hearing from Sir Armstrong? Napakabigat. But at the same time, parang nanunumbalik sa akin lahat ng mga struggles ko. At may similarities din kami ni Sir Armstrong kung paano namin na-uplift yung sarili namin, which is you have to take it day by day. Don't plan so much ahead. Like, in 1 week, in 2 weeks, ito yung gagawin ko. Pag may nangyaring masama, ma-anxious ka, madedepress ka na konti kasi hindi na-follow yung schedule mo or yung magiging routine mo on that week. You just have to take it day by day. And I totally agree with that. So, up until this day, yun yung ginagawa ko. I will settle the problem today. I'll think about again tomorrow. How can I solve the problem? And I'm sure Ma'am Jenny is also watching here tonight. What can you say about your coach, Sir Armstrong? How was she able to help you with your studies and your struggle? Para sa akin siya, parang siya yung nag-uplift sa akin. Talagang meron akong negativistic behavior actually. So siya yung sabi niya sa akin, sir, magpahinga ka na, diretso ka na, kung okay lang mag-pep talk ka. So ibig sabihin, ma'am, wala pang result. Pero siya talagang sabi niya, oy, yung confident niya na nakapasa na ako. So yun. During before ng exam ko, na pinag-exam din niya ako ng yung sabi ko na parang battery, no? Yung sa iPass natin. So sabi ko, ma'am, ano tong score ko? Parang marami akong doubt sa sarili ko before. Pero siya, at least, nandun si ma'am na kaya mo yan, pumasa ka na, huwag ka nang mag-alala. So talagang clean it ko na yon. Sabi ko, hintayin ko, sabi ko. So, blessing pa, 12/5 ng January 1, 12/5 na-receive ko na yung pass letter. Parang ganon, pass letter yata yon na So, it's a new year talaga. Tinext ko kaagad si ma'am. Sabi ko, ma'am, I passed. Sabi ko. So, yan. Thank you, ma'am. Thank you so much. Malaking tulong po kayo sa buhay ko, ma'am. So, yun. Ayan. Sir Armstrong, it's all on you. Wala ako doon. Sir, congratulations, sir. And alam niyo guys, si Sir Armstrong, nag-exam siya. May kasabay ko si sir, dalawa, si Jana and si Maribeth na nag-hope talk din the other day. Dalawa sila, sir, sabay sila. Date din sa inyo.
And then when si Sir after ni Sir mag-exam, sabi niya, "Ma'am, can I call you?" So sabi ko, "Sige Sir," di ba? Tapos yun, sinabi niya na how his examination worked. And yun, sabi, I am confident naman na pumasa si Sir Armstrong. So ano po, yeah, we did the pre-exam coaching. Tapos sabi ko sa kanya, magpahinga na siya after. And yeah, he's very smart and he is prepared talaga to sit for the exam. And I never doubted him, guys. Ano talaga. Alam mo yan, sabi ko nga sa inyo, pag coach ka, alam kong passer yung estudyante. And he's one of those, talaga, confident yung ako bilang coach. Although, nag-usap na kami ni Sir, siguro isang beses lang ba Sir tayo nag-usap o dalawa? I'm not sure. Hindi ko na. Kasi matagal na to si Sir kasing estudyante ko, no? Akala ko nag-exam na siya, guys. Tapos nawala si Sir. So, ayun. And then he had a lot of stories anong nangyari sa mga taon na yon. But then he never failed to pursue his dream. Ayan. So, congratulations po. Wala po akong masabi. And God bless you, Sir, ha? Alam mo naman na God will always guide you. And sa work mo din, you are helping other people. And yung story mo, this is worth telling. Kasi sinabi mo kanina kung may FB Live, di ba? Tapos, alam ko yung story mo is it's worth telling and you are a true inspiration po sa lahat ng classmates natin. And hindi lang ikaw, sigurado ko hindi lang ikaw nag-struggle ng ganyan. There are a lot of people, but alam mo naman yung culture natin, we're not open to talk about it, di ba? So, but it's not a problem, guys, kasi pag kailangan nyo talaga ng tulong, hindi pwedeng ikip mo sa sarili mo. Just ask for help because no one will know, di ba? Kung ano yung pinagdadaanan mo. And then, ano ba yung lesson natin dito? Be true to yourself kasi most of the time, ang kalaban natin ay sarili natin. Di ba? And that's really true. Yun lang. Congratulations again, Sir, ha? Sa mga nanonood po, kayo na yung sunod na passer, guys. Yay. Thanks on Jamie. Thank you for for Hello, for Sir. for dropping Yeah, by. sure. Si Sir Ryan naman dito, Sige. we can hear from Sir Ryan. Congratulations, Sir Armstrong. Wow, Ma'am Jamie, ha? Parang ang daming mga kino-coach mo. At yeah, here in IPAS, guys, generally, you are really in good hands. So, Sir Armstrong, anong cycle pa kayo, sir? Hindi ko alam kasi kung anong cycle ako, sir, eh. Ato, sabi ni Sir John. Okay, pero, di ba? So, that is what is the purpose, guys. IPAS has of course, the mission of helping students to pass their NCLEX. So, yan. So, that's why, yan, laban lang talaga ha. So, as what Ma'am Jamie have told us, we all have our challenges. We all have our battles in life, silent battles in life. But, yeah, as Filipinos or as other nationalities here, we keep on fighting. So, yeah, just laban lang. That means keep on fighting. Sir Armstrong, congratulations for enduring all the challenges in your life. And you are a true inspiration, especially to others, sir. So, yeah, this Hope Talk, your story, ang daming makaka-relate niyan. So, of course, the students here are very eager, of course, to be motivated always. So, thank you, sir, and God bless in your next journey. Okay, so sir, I need to shout out you. I need to shout out your name, sir. Okay, shout out to Sir Armstrong Guillermo for being a USRN. Yay! Keep up the good work, sir, and God bless. Continue your journey towards success. Thank you, guys. So, Sir Armstrong, before we let you go, is any final thoughts that you want to say to your classmates ngayon? Kailangan din yung pangarap talaga. Kailangan hindi lang po pwede yung hanggang pangarap lang. Kailangan din talagang gawin. Kailangan din kung mahirap man yan, kailangan mo talagang step yung paa mo paharap. Kung hindi mo gagawin yan, walang mangyayari. Kailangan talaga ng hard work din talaga. Kailangan mong umpisahan. Pag naumpisan mo, sunod-sunod na yan. So, yun, sir. Yeah, very good. Very well said. And of course, Sir Armstrong, before we let you go, so syempre kasi officially graduate ka na sa program. So meron kaming pa-diploma ng ayan. Sir Armstrong, please accept this anchor certificate naman from us. So this is a proof that you are a safe nurse based on the standards of nursing practice. So as I always say, sana itong simple
certificate nito. They will remind you of all the hard work that you have put into this, no? Kasi lukot pawis yung pinuhunan mo para dito na ito. And yun nga, may this certificate will really continue to inspire you sa mga susunod na steps mo naman. No? And ultimately, hanggang nasa US ka na, no? This will serve as a reminder sa'yo na to do better and better. Diba? Ayan, so Sir Armstrong, thank you so much for your presence today. I really love the conversations that you had with you, and for sure, no, definitely, we will see a lot more of you sa mga susunod na araw. So sana you will still be open to accommodate us whenever we need someone like you sa mga bagay-bagay kasi sabi nga naman, Jamie, your story is really something worth to tell to everyone. So hopefully, sir, no, we will see you more of you sa mga susunod na araw, ha? Okay? Yes po. Okay. Sige, Sir Armstrong. Ingat kayo palagi. I pass processing made easy for you. I pass processing.